Nung bata kasi ako nung elementary, isa lang ang award na nakukuha ko. Ano? Most talkative. Na-discover nila ako doon kasi pag nag-present ako, talagang with passion, with gigil. Pero hindi naman dahil gusto kong gumaling magsalita. Gusto ko talagang Can you take us back kung magkano unang kinita mo, paano yung progression? hindi ko makakalimutan yan. Yung una kong kita talaga. Kumita ako ng 17 pesos. Saka benta ako ng... So pagkaya mo siyang gawin on those days, oh my God, you're going to the top. Pag uwi ko sa bahay, tinignan ko yung passbook ko. Meron akong halos 2 million. Ha? Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Mga kaipunaryo, sobra akong excited ngayon because itong paunauhin po natin ngayon is a result-driven speaker and a group coach. He's a certified facilitator, engaging host, clear, actionable lessons for sales and leadership. Ang laki na ng following niya, especially sa TikTok, and he's known also for his viral Pagkatao Check Personality Challenge series sa TikTok. Without further ado, let us welcome no other than Mr. Butch Tan. Palakpakan! Yeah! Oh yeah! Yes, Kuya Master. Kuya Butch Abunda. Actually, tama. Oo. Kuya Butch, talagang I'm so happy with yung development mo. What really inspired you to pursue a career in speaking and facilitation of mga group? Sige, atras natin, Master. Nung bata kasi ako nung elementary, isa lang ang award na nakukuha ko. Ano? Most talkative. Noisy. Nasa top 1 ako palagi. So, napapalabas ng classroom, tapos nababato ng eraser. Hanggang nadala ko yan hanggang sa college eh. Kasi maano ako, Master eh. Hilig ko magkwento at hilig kong makinig. Kasi ang hilig kong mag-absorb talaga. Para akong sponge, para akong linta, Master. So, parang pag nalaman ko siya, gusto ko siya i-share. Okay. So, anong tinapos mo? Hindi ako nakagraduate. Hindi ka graduate. Anong course ang tinake mo? Communication arts. POM Arts din. O, talagang yan ang ano mo. Ba't di ka nakatapos? Anong dahilan? Naramdaman ko na eh. Walang pera eh. Kapos Master eh. Hindi ko na pinahirapan yung magulang ko. Nag-OJT na ako noon. Kung ano-anong racket na. Hindi nila alam na hindi ako na pumapasok. So, bring us back nung challenges mo nung kayo ay nag-uumpisa. Nung bata ako, Master, hirap talaga. Kasi hirap makabayad ng bahay, tubig, kuryente. Napuputulan kami ng kuryente. Kami lang doon sa lugar namin yung Brown out. brownout. Yung tatay ko, meron na yung ready na may LPG, na mayroong sa bote, Oo. na may wick na gano'n, na sisindihan na lang, ready na kasi alam nang di mababayaran. Pero hindi ko makalimutan yung nanay ko, umiyak na doon sa may-ari ng bahay kasi ilang buwan na kami, para 5 buwan na kami din makabayad. Walang titirahan yung mga anak ko, wala kaming pupuntahan, ganyan, kakapit na sa hita ng may-ari ng bahay. Imagine mo, Master, kahit tubig nga eh, napuputulan pa kami. Magkano lang ang tubig, di ba? Naka-experience ko na yung yung beses lang makakain sa isang araw. At least, di ba, ikaw nagpauso ng OMAD. Oo. O 1 meal a day. Hirap talaga, Master, hirap talaga. Kasi yung parents ko, wala namang regular na trabaho. Nanay ko, housewife. Tatay ko, kung ano lang yung racket na makita. Suffering, Master. Well, actually, nakaka-relate ako, no? Mga kapatid, kung kayo nakaka-relate sa kwento niya, type relate na lang. Kasi yung lalo na, may trauma ako sa kuryente. Bakit? Ganun din, naputulan din kami. Tapos kami lang walang kuryente. Tapos, Di ba? pupunta ka pa ng kapitbahay, o ba't wala kayong kuryente? Sagot ko, bakit? Nagke-candlelight dinner kami. Random. Traumatic yung mga... Ito nga, Master, dahil, di ba, yung baon mo, kung ano lang meron, maabot, no? So, pag kakain kami, especially nung high school ako and college, merienda or lunch, tatago ako sa dapitan, may fishbowl, doon ako magtatago. So, sabihin niya, gaya sila, KFC or whatever. Sabi ko, sige, busog na ako, pero magtatago ako niyan, doon tutusok ako niyan sa fishbowl, yun na yung lunch ko noon. Minsan, di pa nga ako nagbabayad eh. Kaya na-master ko sa jeep yung 1, 2, 3 talaga. Kung ako, yung nag-aabot ng bayad, Oo. para mukhang nagbayad ka na. Well, actually, yun ang mga memories, no? Pero paano ka napasok ngayon sa larangan ng pagtuturo at the same time pag-coach ng mga grupo? Nag-network ako, Master, kasi. So, yung una ko network, na-discover nila ako doon kasi pag nag-present ako, talagang with passion, with gigil. Pero hindi naman dahil gusto kong gumaling magsalita. Gusto ko talaga kumita.
para makatulong sa bahay sa parents ko, no. Yun ang goal ko talaga, yung parents ko. Sabi ko, bago man lang mawala sa mundong ibabaw na to, maka-experience nung kahit papaano Kaginhawaan. hindi na yung mayaman, yung maginhawa lang, di ba? Yung makabayad lang na kailangan bayaran. Ilang taong ka dun? Hindi ko na maalala nung nag-network ako pero 2000 something na yan 2004, 2005, Okay. ganyan. Pero nung bata pa ako, syempre dumana ako dun sa mga benta ng kung ano-ano. Yung benta na ako ng siomai, siyanggi ako, nagbenta ng hikaw, headband, kaya yun ang binibenta ko, master. Kasi yung mga lalaki, tayo, hindi naman tayo mabili, babae ang impulsive Totoo. Di ba, pag nakita, bibulahin ka lang, bagay sa'yo, ma'am, bagay sa'yo headband. Ganun ba? Ilang taong ka na nga nun, nung ginagawa mo? 18 to 21. Mga ganun. Okay. Mahilig na ako magbenta nun. Doon sa pag-speaker naman, yun nga, dahil passionate ako, para kumita. Nakita ng mga tao, parang ang galing naman na ito mag-present, magpaliwanag. Tapos pag inatras ko pa, master, dahil nga, nag-communication arts ako. Tapos, nagteatro pa ako, Teatro Tomasino. Oh. So, na-develop sa akin yung pagsasalita, stage performance, di ba? Tapos nag-ano pa ako, master, nung nag-OJT ako, rumaraket pala ako na hindi ko nakwento sa'yo. Umi-extra ako sa TV, sa movies. Oh. Yes, ikaw, nag-artista ka talaga eh. Oo. Hanggang saan nasabi kong galing mo, Lord Kasi kaya ako ganito gumaling dahil dinala mo muna ako sa ganitong mga experiences. Kaya sa akin yung pag-host, pagtitraining, Natural na yan. natural na. So, guys, ito lang, tingnan niyo, isipin nito mabuti. Maraming tatanong, paano ko malalaman yung purpose ko sa buhay? Yun nga, sinabi na nga ni Butch. Number 1, know what you're good at. Simula pagkabata, madaldal siya. Know what you're passionate about. Di ba? Mahilig siya makipagkwentuhan. Mahilig siya makinig, matuto. So, based on the, yung kabataan mo, kung saan ka ba talaga magaling, yung saan ka ba, yung hilig mo, na para sa'yo hindi ka napapagod, yan ang calling at purpose sa buhay. Kaya nga, importante po na kailangan natin matutunan, no? Yung mga dapat natin gawin bago tayo talaga magpatuloy sa ating career. Kung hindi, masasayang na yung oras at pagod natin. So, let's talk about income naman. Siyempre, ang goal natin talaga kung bakit tayo nagtatrabaho, bakit tayo nagkakareer, di ba, nagnenegosyo para kumita. Yeah. Can you take us back kung magkano unang kinita mo, paano yung progression? Hindi ko makakalimutan yan. Yung una kong kita talaga. Kumita ako ng 17 pesos. Benta ako ng headband at saka hikaw. So, from there, hindi ko talaga siya ginastos kasi sabi ko para wala na ako ibebenta eh. So, yung kinita ko na yun, takbo ulit ng Divisoria, bili uli kung ang hikaw headband hanggang sa dumami siya ng dumami, yung narolyo mo. Okay. Kaya nung pag nagkikwento ka ng mag-reinvest, tapos yung kung naalala mo nung in-interview nga kita, masasabi mo, kung meron kang ganitong amount, magiging ganitong amount yan, basta iikot mo lang. Tama. So, nakarelate talaga ako doon kasi wala nagturo sa akin doon, pero parang common sense lang na pag may pera ka, kailangan mag-isip ka ng paraan para kumita pa siya ng pera ulit. Tama. So, yung 17, eventually naging 1,000 hanggang sa naging 10,000. Wow. Eto totoo, master, nung hindi ko makakalimutan, from there, na-introduce sa akin yung ID lace, ID lanyards, may FIFA lanyards na collectible siya, na offer sa akin to sell it. So, binenta ko siya, fast forward, pupunta ako ng mga schools, pinupost ko sa Multiply na website, multiply.com, wala na nun. Post ako doon, dala ko yung mga benta ko sa supot, master. Pila mga estudyante, na uso yun eh. Tapos, uwi ako sa bahay, meron akong 20,000, 30,000 sa bulsa. Wow. Pero hindi ko neto yon, gross pa yon. Okay. So sabihin mo na 30% sa akin doon. Tapos hindi ko makakalimutan, no, tuloy-tuloy lang, grind ka lang everyday. Pinapalayas na ako ng Jollibee kasi pinipilaan ako ng tao doon, wala namang order yung tao. So lumipat ako McDo, same thing. Hanggang sa umabot ako sa nirentahan ko na yung yung party room nila na 3,000 lang noon that time. Oh. Para walang storbo sa akin, 3 hours ako dyan, di ba? So yung mga estudyante, iti-text lang ako. Titext ko sila, dito ako sa party room. Birthday mo, sir, hindi. Sinisita tayo ng mga tao dyan, ng mga guards sa kung saan restaurant eh. So doon sila, since may libreng pagkain yon, di ba? Kasama na doon sa parang libre ko na rin lang sa kanila para lang wala mastorbo sa akin. Wow, So, umabot na ng 50, 60,000. Ito, clean char dyan, master. Pauwi ako one time. Ito yung jeep, nasa stribo ako sa dulo ng jeep. May kotse na maganda, master. Walang tint, guwapo yung driver, ganda nung kasama niya, estudyante, ganda nung sound system, boom, boom, boom. Sabi ko, makakabili rin ako niyang kotse na yan. Kasi hirap talaga mag-jeep. Sabi ko, pawis na ako, baskil na ako. Pag uwi ko sa bahay, tinignan ko yung passbook ko. Meron ako halos 2 million. Ha? 2 million what? Pesos. Paano nangyari yun? Yun nga, trabaho mo, hindi mo na alam na gano'n na pala kalaki yung pera mo.
So in other words, from 17 pesos, lumago ng lumago, Yes. lumaki hanggang umabot ng 2 million. 2 million. Pero matagal yon, mga 6-7 years. But still, Oh. it started with 17 pesos. Yes po. Kaya nga guys, dito masabi talaga, it's never about the lack of resources. It's the lack of resourcefulness. I'm sure meron kang 17 pesos sa bulsa, di ba? Nagbenta ng lanyard, ng headband, di ba? Tapos pinaikot. Di ba naalala ko tuloy rin, yun yung nangyari sa isang kliyente ko. Nag-start naman siya, nagtatrabaho siya sa factory, Monday to Friday, Saturday, punta siya Divisoria, bilhin mani. Luto, repack. Ang piso, binibenta niya 2 piso. So, yung 1,000 niya, naging 2. Yung 2, naging 4. 4, naging 8. Until such time, yun. Ang nangyari naman, nagkaroon na siya ng pera para pambili ng pwesto sa tindahan sa may palengke. From 1, bumili siya ng 2 pwesto, 3 pwesto. Galing. So, ngayon, retiree na siya, pero yun, may kita na siya mga rental income. Imagine mo, so, guys, I just want to encourage you, wag sana tayo magreklamo kung ano yung wala sa atin. Dapat tingnan natin kung ano ang meron sa atin at paano natin palalaguin. Sa panahon ngayon, syempre, sales So, technically, how many years ka na sa selling, sa pagbebenta? Ako, bata pa, 16, 49 na ako. 33. Oo, ganun katagal, master. Oo. So, in your view, what makes a sale professional truly effective? Especially kasi sa panahon ngayon at dati magkaiba. Dati face-to-face Pero ngayon may online na. May online. So, paano masabi na effective ang isang salesperson? Sige, gusto ko rin dugtungan yung sinabi mo, master, na doon sa mga tao kanina. Naniniwala ako na sa sinabi mo na yun kasi walang bagay na hindi matututunan talaga, master. Oo. Limiting beliefs lang talaga pumipigil sa tao. Wala akong pera, hindi ko alam. Takot ako, Wala akong kilala, ganyan, hindi ko linya yan, yung mga ganon. Ako kasi naniniwala, master, na lahat ng bagay, gagaling ka eh. So, ingat ka dun sa ginagawa mo everyday kasi pwede kang gumaling dun eh. So, halimbawa, sinasanay mo kumausap ng tao. Pag ginagawa mo siya everyday, eventually, gagaling ka dun eh. So, kung mahilig ka rin mag-isip na hindi mo kaya, mapamaster mo rin yun eh. totoo. Gagaling ka dun eh. Pag iniisip mo na, di ba, na gumawa, na nagladahilan ka lang, mamamaster mo rin yun. Gagaling ka sa paggawa ng dahilan. Subliminally, na hindi mo namamalayan yung habits mo. Kaya nga yung sunog na phrase na success is a habit. Nung dati parang hindi natin maintindihan, pero yun yung ibig sabihin nun eh. Kung ano yung makreate mo na habit everyday, check mo, sulat mo, kasi baka meron kang nabubuo na habit na papalayo sa pangarap mo eh, papalayo sa success mo eh. Kaya ingat tayo sa mga iniisip po natin na si ano kasi magaling magbenta eh. Yung ganun mo everyday kahit pa konti-konti, naiipon yan, nag-accumulate yan eh. So yung utak natin, mapupuno ng negative. Yeah. Alam mo, totoo yan. Dagdagan ko pa rin yan. Success is a habit. Failure is a habit. Being late is a habit. Tama. Being on time is a habit. Tama. Being disciplined is a habit. The lack of discipline is a habit. Exactly. Kaya nga, you must first form the habit and the habit will form you. Ang ganda nun. Diba? Ang ganda, alam mo, master, sa sobrang dami na kasi ng training at trainers because of internet, ang daming available na information. Go back to basics, mga kapatid. Kinig kayo lalo na yung mga old videos nyo, master. Back to basics tayo, yung kaya mo naman eh, bantayan mo lang yung ginagawa mo everyday. Bantayan mo lang talaga. Marami naman mga leaders, sales leaders sa insurance, sa direct selling, real estate, di ba? Or companies. Nag-struggle sila to motivate their people. Diba? What's one principle you always teach to keep the motivation? Kasi yung motivation, pwedeng motivated during the seminar, pero after the session, wala na. Actually, na-decipher ko yan siguro mga 2-3 years ago. Of course, with your help again and with my experience. Nababurn out talaga yung motivation pag nagkakaroon ng rejection ng challenges. Totoo. Nawawalan siya ng gana dahil titingnan niya yung end goal palagi. Hindi niya na-appreciate yung journey, which is yun yung talagang success yung journey mo, yung biyahe mo na talagang very challenging. Sabi nga, if it's that's easy, then everybody would have been doing it. Tama. So, ang ginawa ko, master, para ma-motivate ko sila, I start with mindset talaga. Tinutono ko muna paano mag-isip, ano ba yung fixed mindset, ano ba yung growth mindset, looking at the possibilities, and then, paano yung entrepreneurship mindset, di ba? Thinking big, yan muna, mindset. And then, from mindset, tsaka yung attitude. Kasi bago ko ituturo yung skills, inayos ko muna yung attitude. Kasi niniwala naman ako, master, na kahit magaling ka na painter, magaling ka na salesman, magaling ka na speaker, pero kung sablay yung attitude mo, baliwala yung skills mo eh. Attitude is everything eh. Kaya yun yung
ginigit na ako before ng skills. Para pag tinuro ko skills, sa mga araw na wala kang gana, gagawin mo pa rin siya. Kasi tama attitude mo. Grabe. Tama mindset mo. Grabe. So, yung motivation encapsulates yung tatlong stage na yun. Yeah. So, motivated na siya kasi tama mindset niya, tama attitude niya, tama skills niya. Wala na eh. Ang hirap mo nang ma-burnout, ang hirap mo nang mawala ng gana. Totoo yun. Ay guys, ito, susugang ko lang to, no? Kasi pagka ikaw excited sa isang bagay, yung excitement level mo napakataas eh. Tama. Pero habang ikaw ay nare-reject, habang ikaw ay nai-indyan, habang walang resulta, bumababa ang motivation. True. So the only way that you can keep your motivation high, pag tumaas yung skills level mo. So kailangan, pag tumaas ang skills level mo, magiging habit mo na yan, gagawin mo na lang yan. Tama. And then sabihin ko sa'yo, there are days when you wake up, you don't feel like doing it. Pero ito, gamitin mo yung skills mo, mag-present ka pa rin, magbenta ka pa rin, mag-open ka pa rin ng tindahan, biglang nakabenta ka na malaki. No, amen. Nung nakabenta ka na malaki, ano ang maging feeling mo? Maliw ka na naman eh. Exactly. So paano bumalik yung motivation? Ginamit mo kasi yung skills mo. Amen. Guys, kaya nga wag lang pa ng excitement. Kaya nga, may hangganan yung excitement eh. Tsaka, matatalo ka ng masipag eh, kung excited ka lang. Totoo. Ang dami kong kilalang tao, walang ka-excitement sa katawan, pero grabe ang sipag eh. Pero sa kandi lang, pati yung mga kayang talunin na masipag yung mga tao matatalino. True. Kaya minsan, alam mong, master, yung may nagtanong sa akin, Sir Butch, ano ba magandang gawing content? Paano ko ba sisimulan? Isa lang sagot ko palagi, master. Ano? Mag-isip ka ng content na kaya mong gawin sa mga araw na ayaw mong gumawa. Yeah. Kasi not every day you will wake up on the right side of the bed. May mga araw wala tayong gana, masakit ang katawan, walang pera, umulan, sinigawan tayo ng partner natin, di ba? Daming bill sabay-sabay dumating, di ba? So pasaway yung aso mo, whatever. So pag kaya mo siyang gawin on those days, oh my God, you're going to the top. Siyempre, iba naman yung dati, di ba? Face to face. Pero ngayon naman, yung pagbebenta kasi online na eh. Paano naman yung ngayon? Paano magbenta sa online? Kailangan natin ma-appreciate na ngayon, online flyering na ngayon eh. Isang pindot mo na lang, di ba? Posting na lang. Pero kailangan natin maging active dahil ang algorithm, there are about, if I'm not mistaken, with this data, 4 to 6 million ang contents na upload every day. So, caption, poster, whatever there's offering or selling. So, kung hindi tayo active, consistent, ang mangyayari, hindi tayo papasok sa radar ng algorithm. So, ito yung organic na paraan, hindi paid. So, kailangan natin maging active lang po. Again, babalik na naman sa mindset, sa attitude, and the skills. Dahil kahit gaano kaganda yung produkto, master, kahit gaano kaganda yung service, pag hindi ka active, yung algorithm will not push you eh. Tama. And then, pag naging active ka na, yung customer service mo. Kasi ang online master, I know you know, na it's customer service. It's convenience. Yes. So, kahit na let's say, ikaw na pinakamasarap na start with leche flan, di ba? Kahit ikaw na yung the best, ito yung recipe pa ng lola mo. Kaso pag nag-try po kayo sa marketplace, pag nagtanong ka doon, is this available? Anong sagot? Walang sagot. Walang sagot. Walang sagot. 3 hours na, wala pa. Ito malapit master. Nag-reply after 1 hour, 2 hours. Ang sagot, yes, it is available. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. Diba? Parang kaya sila bumibi online kasi ayaw na bumiyahe, ayaw na mag-park, ayaw na mag-commute, ayaw nang pumila, whatever. So, bigay natin yung, kahit hindi tinatanong, diba? Yes po, available po. Diba, pangalan niya, Butch. Hey, Sir Butch, Sir Chinky, available po. May, alam niyo, recipe pa ng lola ko to. 120 lang po. Promo po namin, 500, anin na tab, whatever. Kahit di niya tatanong, sagot mo na. And paano magbayad, kumbaga, iparamdam mo sa kanya na, ay, ang daling bumili rito kasi ang sipag niya sumagot. Ako nga, master, ginagawa ko, pag bumibili ako, let's say, sa marketplace, pag ang bilis siya mag-reply at ang sarap niyang mag-reply, personalize, hindi parang copy-paste. Oo. Matik sinasabi ko, alam mo, kung may iba ka pang binibenta dyan, bibiling ko na. Sa inyo po nagbibenta online, huwag niyong sabihin na hindi para sa inyo to. Hindi lang natin ginagawang consistent at mahina lang yung customer service natin. Meron nga akong kaibigan may-ari ng resort, sabi niya sa akin, Butch, bigyan mo ako tip kasi i-online ko siya. Sabi niya, he's proud master. Lalagay nga ako ng ng customer service ko, dalawa para may tagasagot. Sabi ko, mali. Ikaw muna ang sumagot. Kasi pag hindi ikaw ang sumagot, hindi mo alam Ano mga concern? anong concerns, anong reaction ng tao, paano yung target demographics mo, yung target audience mo, kung paano sila. Para pag nagkaroon ka na ng customer service,
alam mo na kung paano sila turuan at alam mo kung paano nila shortcut, ano yung tamang gawin. Hands-on muna natin po, tsagain natin. So, I think yan ang isang common mistake ng mga nagbebenta ngayon. Yes po. Oo, kulang talaga. So, right now, Butch, pasok muna tayo sa money and success. Yes. O, mapera na to si Butch ngayon Sakto lang. Oo. Ano yung personal money philosophy mo na nakatulong sa'yo na umasenso? Do not live beyond your means. Dahil siguro nakatulong sa akin, Master, yung nagkaroon ako ng fear na mawalan. Oh. Kasi umabot na, di ba, kumita ako ng milyon. Alam mo, Master, bumagsak uli yun. Bakit? Dahil ikaw si bigay. Siyempre, libre ka dito, libre ka doon, ubos. Maling investment, kotse ka agad, mag-aarbo, sound system setup, so ubos. So, to short, maraming mali. Oh. Ubos. Hanggang sa down to Tagoyer na lang ako, Master. Meron akong 30,000 na Tagoyer na two-tone. So, ito yung kwento dyan, Master. So, wala na. Wala laman sa bako. Yun na lang tanging yaman. Ano ginawa ko, Master? Binenta ko yun. Tapos? Yung 30,000 na yun uli yung pinalaki ko. Tapos, nung kumita na, Master, ako pag nakikita niyo dati, grabe, Lacoste, Polo Raffi, alam mo yung branded. Ngayon, wala ka na makikita may brand sa akin. Kung ano na lang yung mura na decente. Masa hanggang ngayon, kung order ako ng ulam sa karinderya, basta masarap, diba? Minsan na lang yung biyahe, hindi natin travel, ganyan. Pero hindi na yung lifestyle na ginagaya mo yung sobra talaga. Okay. Para lang magmukha kang mayaman. Bakit mo ginagawa yun during that time na nag-umpisa ka? Yung nag-aano ka ng social acceptance mo. Diba? Mabilong ka. Diba? Maging bida ka. Diba? Sikat ka na wala pa ako sa social media nito yung tanggapin ka ng tao kasi feeling ko ganun yung tingin ko noon na pag maayos ang damit mo, di ba? Pag maayos yung kotse mo, di ba? Dito ka kumain, ganun, posting sa social media na mali eh. Kailangan ang pera talaga gawin mong gumawa uli ng pera eh. Yeah. Alam mo guys, hindi ko makalimutan na sinabi talaga ni mama sa akin. Hindi bali luma ang damit, luma ang gamit, luma ang sapatos. Ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Yung parang, guys, kung kayo hindi pa kayo nagkakamali, learn from Butch. Di ba? Ako, by the grace of God, ever since naging responsible talaga ako sa pera. Nanggaling ako sa wala, pero nagkaroon na ako, hindi na siya nawala. When you say hindi na siya nawala, magpagkakataon, nalulugi rin ang negosyo, pero hindi nawala dahil sa waldas. Hindi nawala dahil ni-reward ko yung sarili ko. Hindi nawala dahil sinasabi kong deserve ko to. Nawala lang siya because of a bad business decision. Kaya nawala. Kaya nga, guys, kung ikaw nakaka-relate ka ngayon sa kwento ni Butch o sa kwento ko na nawalan ka dahil waldas ka, nalugi negosyo mo, let me tell you this. There's always a second chance in life. In life, it doesn't really matter how many times you fail eh. What really matters is how many times you pick yourself up. Tama. I'm sure marami kang beses na bumagsak. Yes, at saka ang ganda ng sinabi mo na yung Master. Dati kasi, may narinig akong quote, failure is not an option. Ngayon ko lang na-realize na dapat tayo mag-fail talaga. Kasi parang vitamins yan, yung magpapalakas sa atin. Oo. Mas matakot tayo na hindi tayo nagpe-fail. Ibig sabihin, hindi tayo nagtatry. Yeah. And then when you look at the word called fail, F-A-I-L, ang real meaning niyan is first attempt in learning. Boom. The reason why you fail, because yun, hindi mo alam eh. Kaya nga, importante, hindi ko makalimutan na sinabi ni Gokong Wei sa akin na you should learn how to fail fast and learn fast. Tama talaga eh. Tsaka ito, balikan ko yung lesson na binigay sa inyo ni Ma'am Si mo. Diba? Diba? Nang walang... Hindi ba din luma ang nagamit? Oo, pero may laman sa bulsa. Re-reveal ko na, sana hindi edit to. Yung pantalon ni Sir Chinky, 250. Yung t-shirt, 150. Yung sapatos, mga 500. Hindi naman 1.5 naman to. 1.5. Yun ang gusto ko malaman, Master. Makatulong sa akin at saka sa nanonood sa'yo. Gaano ka pigil ka in terms of yung mga frivolities na yung ganyan, yung sa mga forma-forma. Maski relo nga, naka-digital watch ka. Hindi ito, bigay lang to. Tamo? Paano mo napipigilan yung ganun? Well, interesting yung question mo na yan. Kasi, iba-iba kasi ang priorities ng tao. Pero siguro, sa akin, di priority yung looks. Kasi wala nang i-improve ang looks. Ang priority ko talaga, it's more of financial peace eh. Magkaroon ng peace of mind pagdating sa pera. Kasi Butch, mahirap maging mahirap. Totoo. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Kaya para sa akin, it's talking about yun nga. Paano ko masisecure yung future? Diba wala kang poproblemahin sa pera? Pag ganun ka na mag-isip, yung iniisip mo parati, paano makaipon, paano magpalago ng pera,
paano magpadami ng pera. Yun na yung pinaka, nice to have, bakit hindi? Pero we invest in siguro travel. Yeah. Yung mga ganun, experiences. Yeah. Doon kami nag-i-invest. Pero sa akin, hindi yung gamit. Pero ito yung last naman siguro. Naintindihan ko rin kasi tayo pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa kapwa. Yes. And then siguro ito naman, I don't want to brag. Matipid ako sobra pagdating sa sarili ko. Pero maraming pagkakataon, pag alam namin may tao nangangailangan, yung amount na tinulong, hindi ko pa nagagastos sa sarili ko yun. Kasi alam ko, ang purpose kasi, hindi lang magpaganda ng sariling buhay. Tama. Binigyan tayo ng platform ngayon para maka-inspire, lalo na sa mga taong lubog sa kahirapan, diba, loss, na para magkaroon ng kaliwanagan. Yeah. So everything in life, yung blessing na natatanggap mo may purpose. Actually, hindi lang yung pera, master, yung naitulong mo na kung ilang milyon na tao with your contents ang yung nagawa ng transformation, yung paradigm shift nila because naintindihan nila yung paano mag-handle ng pera, paano maging positive sa buhay, di ba? Paano dalhin yung buhay, nakaisa-isa. Siguro, if someone asks you, how do you measure success ikaw right now? Peace of mind talaga, master. Ang dami kong dami kong kilalang B, multi-M. Okay. Pero ito yung age natin na naiintindihan mo na, yes, pag may pera ka kasi, ang ultimate price niyan is yung peace of mind. Hindi ka nag-worry sa anak mo, hindi ka nag-worry sa finances mo, sa mga bayarin. Di ba? Kumbaga, huwag naman mangyari, may magkasakit, whatever. Kumbaga, yun, yung peace of mind. Yeah. Pag may peace of mind ka, master, sarap eh. Totoo. Kaya nga parang biruan ko lang mga kaipunaryo na out there. Kung meron lang ako madibenta ng produkto ngayon na tableta, gusto ko mag-develop ng peace of mind. Di ba? Imagine mo, pupunta ng drugstore. Pagbilan nga, 1 Peace week of mind. or 30 days. Oo. Palalimin natin, master, ang konti. Tingnan mo, karamihan minsan nung, hindi minsan, madalas, away mag-asawa. Pag inugat mo sa dulo, pera, may pinagsimulang pera eh. Sa magkakaibigan, yung angasan, gano'n, di ba? Dahil may discrimination. Pera na naman yan. Di ba? Sa lahat eh. So, wala kang peace of mind because dahil lang ang punot ugat ay pera. Kaya nga, alam, hindi nag-gets ng tao yan kung bakit may mga nagbabasa ng mga books ko. Hindi naman because of the content eh. It's because when they learn how to be financially literate, they learn how to be financially disciplined, they learn how to be financially responsible. Nakakaipon sila. At pag nagkakaipon sila, napapalago nila. At pag nagpapalago na nila, may pumapasok ng pera, nagkakaroon sila ending ng peace of mind. Iba kasi yung mapayapa po eh. Iba yung... Hindi, iba yung, alam mong may ipon ka, pag may mangyari, meron kang dudukutin. Alam mong, kahit nag-retire ka, kahit tumigil ka na sa kakatrabaho, may perang papasok. Yes. Hindi pera eh. Halimbawa, katulad yan, may anak katulad ng anak ko na isang araw, may pinapakitang concert, may pinapakitang ganito na pupuntahan, makikita ko yung mga classmate niya, ito yung phone. So, imaginein mo na lang, kung yung anak mo, wala nung mga yun, walang experience sa mga ganon. Hindi man sasadyain, pero minsan mabubuli anak mo, outcast eh. Oh. So ngayon, as a parent, may feel ka na baka yung anak ko na gaganito, ganyan. Hindi naman dahil siga yung classmate o bully yung dahil nagsimula pera pa rin eh. Pangit man, pero... Hindi, pero yung aside from that, kailangan maramdaman nyo rin yung feeling ng isang magulang na gustong ibigay yung best sa anak. Pero wala kang kakayahan. Hirap nun. Grabe. Alam mo yung feeling yan. I used to experience that. Yung feeling na failure ka. Ang bigat nun. Di ba parang wala kang magawa. Nagkasakit ang anak mo, hindi mo mapagamot. Imagine mo, may kailangan sa school, hindi mo mabili. Yeah. Ang hirap nun, kapatid. Kaya nga guys, ito lang tinuturuan namin kayo na umunlad, umasenso, and prayerfully, yumaman, di ba? God willing. Hindi, because we don't want to teach you to become greedy. We want to teach you to provide for the best. And whether you like it or not, mas maganda na siguro na may peace of mind ka na, may pera ka pa. Sobra. Malaking ganun pagbabago yun. Sobra, master. Oo, di ba? Yun yung success para sa akin. Yung may peace of mind ka talaga. Imagine mo, ako, master, di ko na kwento sa'yo. Grabe yung bullying na na-experience ko. Elementary, high school, college, as in non-stop dahil lang mahirap kami. Alam mo yun, yung tatawagin ka mo, yung mama, yung sapatos ko, pinilit ng nanay ko,
na ibigay na sa akin kasi wala silang pambili sapato. So, malaki sa akin ng 3 inches, nalagay ng dyaryo yung loob. So, tatawagin ako McDonald's kasi basta lahat ng klase ng pambubuli. So, imaginein mo, dahil pinag-usapan natin yung peace of mind. Siyempre, yung parents ko noon, siyempre, hindi man nila paramdam sa akin. But I realize, siyempre, wala silang peace of mind noon. So right now, Butch, you have 1 million fans no, sa TikTok. Sobrang popular yung pagkatao check mo. Tell us more about it. Ang ganda. Salamat, Sir Chingy, tinanong mo yan. Kasi gusto ko talaga linawin yan. Pandemic. Okay, wala magawa. Ang nature ko, Master, mapatawa ko. Kumbaga, kenkoy ako na ano. So, sabi ko, sige, comedy. Content ako. Bago ko pala nag-content, doon ko na-realize, bakit nagko-content yung mga idol ko? Kasi nagba-branding. Anyway, pagkatao check napunta. Kasi nung nag-comedy ako, na-realize ko maraming mas nakakatawa sa akin. Sabi ko, kaya ko sila sabayan, pero ang dami na namin. Tapos nakita ko tong personality test. Sabi ko, interesting to Sa tagal ko nagtitraining, million na yan, Master Nakaharap natin Local, international. Hindi po sa nagyayabang. Local, international, nagtitrain po kasi ako. So, nung nakita ang personality test, nabasa ko siya, sabi ko, okay to pero hindi siya pang Pinoy. Totoo. At saka hindi minsan tugma of how we understand it. So, ni-rearrange ko siya, tinagalog ko siya na mas Pinoy culture, mas Pinoy ugali. And then yun yung kinintend ko. So, pumatok, Master. So yun, hindi po yun parang ginugel ko lang, grinan ko lang. Talagang nilagyan ko ng sarili kong taste and experience. And yung picture, syempre, alam niyo naman, kinukuha lang yan. Now, here's the thing. Nabash ako. Bakit? So, una, mga comment, bakit? Psychologist ka ba? Bakit mo nagagawa yan? Although, syempre, 99% na-appreciate. Very thankful. Kasi ang goal ko doon, pandemic mamotivate yung tao. Tama. Tinanggal ko yung negative, Master Tinanggal ko po yung negative Parang ano lang yan yung parang, ito lang po, no? Isa kang engineer na nag-aral. Tapos may isang tao na natuto from construction. Nag-umpisa siya from graba, semento, lahat. Hanggang natutunan niya lahat. At marunong na siya mag-engineering na rin kasi natuto na rin siya. So parang two school of thought yan Again, mahalaga ang may diploma. Mahalaga rin na matuto ka based on experience. Diba? Kung if I were given a choice, I will have both. Pero kung wala, diba? Kung ikaw nakapag-aral ka, hindi lang pwede aral, kailangan may application. Tama. Diba? Kung ikaw naman, na-apply mo na ngayon, mas maganda, mag-aral ka pa rin ngayon. Matuto ka sa mga magagaling. And lastly siguro, ito yung regarding sa pagkatao. Maaari, mahirap ang sitwasyon mo ngayon, mahirap ka ngayon, wala kang pera. Kaya wag na wag mong sasabihin na mahirap lang ako. Tama. Bakit? Pag ikaw nagkapera ka, hindi ka na mahirap Tama. Pag umasenso ka, hindi ka na mahirap. Pag kumikita ka na ng 1 million na hindi ka na mahirap. So, ano ibig sabihin? Mahirap lang ang sitwasyon mo, pero ang pagkatao mo hindi. Estado lang siya ng buhay mo, but it's not really you. Yeah, failure's not you. It's just a one-day event. Yes. Kasi pag nag-succeed ka na, the following day, hindi ka na failure. Ano isang belief mo, paniniwala mo, at prinsipyo mo sa buhay that has guided you in your life and business? Okay, if you think of anything, if you have thought of anything rather, na you want to try it. Whatever it is, big or small, yung small victories kasi, if it's mga maliliit lang na gusto mong gawin, yun yung mag-accumulate, may ipon hanggang sa maging big victories, yung maliliit na tries. Kung malaki naman yan, hindi mo naman kailangan maging magaling to start that di ba? Simulan mo lang, eventually gagaling ka, maabot mo yan. So, yun yung naging ever since na mindset ko na pag meron kang gusto, subukan mo. Gusto mo kaysa yung tumanda ka na, ay, sana, nasubukan ko yung ganito, na-try ko, mas mahirap po yun So, hindi na sa pag-aano, ang dami kong na-achieve po na before itong sa business, sa pagiging trainer, nag-painting contest ako, nung nanalo ako, nag-singing contest, nanalo rin. Kumbaga, pag ako kasi may pinasok, I make sure na hindi man ako yung maging pinakamagaling dyan, kailangan pumwesto ako. Pero nagsimula ako na hindi ako magaling doon. It's just so, Master, na inayos ko lang yung manner of thinking ko. So, nung nag-content, same Master di ba? Ang nagko-content, Master, ikaw, OG ka dyan. Sa pag-content, kailangan maganda ka, gwapo ka, sexy ka, kahit wala kang talent, di ba? Sabi ko, paano ako papasok dito Kalbo ko, di ba? Matanda na. Kumbaga, pero sabi ko, hindi, may way to. Kumbaga, ganun yung mindset ba? Hindi man, of course, you achieve to be one of the best. Pero at least you put yourself in a position na
nandun ka. Yeah. Ngayon, nagbibilyar ako. Nagsimula akong di marunong yung mga dati tinatalo ako ilang few months ago, ngayon natatalo ko na. Kumbaga laging ganun, competitive po. Yeah. So, paano ba nagkakaroon ng ganun po? Training talaga. Yeah. Train yourself. Kasi, ang knowledge, lagi ko itong sinasabi, hindi siya maglalakad papunta sa utak po natin. Ang knowledge, pupuntahan mo siya. Yung kaalaman ni Chinky, hindi yung, alam mo yun, nahintayin mo yung kaalaman ni Chinky, pumasok sa'yo. Kailangan hanapin mo yung contents niya, di ba? Yeah. Ang information nandyan, pero hindi siya ilalapit sa'yo. So, Butch, I want you to talk to the people right now na hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa buhay nila. Hanggang ngayon, parang feeling nila, trap sila, na hindi pa umaasenso. And I know you had that feeling also before. Sige, I want you to talk to them and then encourage them. So, unang-una, congrats kasi napapanood mo to, ibig sabihin, you're still fighting. Excited ako sa future mo, to be honest. Kasi yung mere effort nyo po na ipindutin tong video na to, i-clinic nyo to, yun yung sign pa lang na may desire pa kayo na may maabot. So, to that, I salute you. And I'd like you to go back 2-3 years from now, balikan nyo tong sinasabi ko sa inyo, malayo na kayo from what you are right now. And I'm sure, iba ka na rin from what you are 2-3 years ago. It's just that para ka nasa ilalim ng tubig lang ngayon. Para ka nasa dagat na nalulunod ka, na-overwhelm ka, parang akala mo walang nangyayari, akala mo lang. Kasi, di ba, pag nasa ilalim ka ng dagat, gumaganon ka, nalulunod ka. Yung una mong ganon, hindi ka naman lalabas ka agad, makakaahon eh. Pero hindi mo alam, gumagalaw ka. So, yung ginagawa mo is you're moving. Feeling mo lang wala. Nasa ilalim ka eh. Kaya nga, huwag ka mag-give up eh. Pag nalulunod ka, relax ka lang. Anong sabi ng mga trainer sa swimming? Relax lang. Fight. Kasi pag nagpanik ka, hindi mo na alam gagawin mo, lalabanan mo na siya, magre-resist ka na, re-resist mo na yung challenges, which is yung kapit ng tubig sa'yo, di ba? Yung fear ng mga hayop dyan, kung ano man. Yun na, doon na, pag na-overcome ka na ng fear, titigil ka na, ay wala na, tapos na ang buhay. Pero, kaming nasa labas, yung Panginoon, yung mga tao sa paligid, nakikitang may nangyayari sa'yo. Yung expectation mo lang iba. So, lamang ka pa, hanggang sa isang araw, magugulat ka lang, nakahinga ka na. Tapos, ang goal mo na next ay makarating na sa dalampasigan na mas madali na. Kaya nga, ang ganda nung sinasabi ni Sir Chinky, once you're there, yung pag-hit mo ng first million mo, yun lang yung mahirap eh. Pero pagdating na doon, yung next 2 million mo, 3 million, mas magiging madali. Ang mahirap kasi minsan sa mga tao, katulad mo, mas naniniwala pa yung ibang tao na kaya mo kaysa sa sarili mo. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi mo kita kilala. But yung action na napapanood mo, naririnig mo ako doon, you're going somewhere. You have that desire. Di ba? Hindi mo naman tatapos, umabot ka nga sa dulo ng video na to eh. So, yun na yun, that's a sign. But never stop kasi marami kang kasabayan ngayon, they will stop. Yeah. Guys, kung umabot ka talaga sa dulo na ito, type dulo sa comment section para malaman natin. So, Butch, how can they get in touch with you? Paano ka ma-follow, mapanood, or ma-invite? Yeah, the Butch Tan on social media. Message nyo po kung gusto niyo ng marketing training, sales training, mga motivational, inspirational, leadership, communication skills, at ang paborito kong isa ngayon yung content creation, tamang pagko-content para makapag-brand building. At syempre, makikita nyo na ulit ako. Makikita nyo na ulit ako. Ako kasi syempre, kailangan ko lang ng trigger. Naalala ko na naman. Eto, series na sa tingin ko, Master, it's high time na tag dito, maglabas ka na ng bagong bundle mo ulit. Dahil mauubos na naman to sa akin. Ay, ito pala, Master. Yeah. Isa rin ng trend. Oh. Meron akong dalawang kaibigan na pag pupunta kami, nakikita kami, they would bring itong ganito nila. Okay. So, ang kwento nila palagi, parang ito na yung naging family bonding nila. Oh. So, every Sunday, di ba, family gathering, yung mga Chinese usually, di ba, kakain sa labas, nagpapayabangan sila na ng naipon nila. Wow. Yun yung game nila. So, every Sunday, magsha-charade sila. Alam niyo yung game na yun. So, after charade, eto na, patindihan sila ng ipon nila. Wow. Oo, wala lang. Ay, shoutout sa inyo na meron na ito. Ipon ba? Ipon ba? Thank you very much, Butch. Master, pleasure. Maraming salamat. There you have it, guys. Sa buhay, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga, kung saan ka papunta. Kaya that's the reason why I want to encourage you kung may mga financial challenges kayo talagang ngayon, napuputulan kayo ng kuryente, kaya pinapaalis na kayo sa bahay. Yan ang kwento ni Butch Tan. At alam ko, kung siya ay nakaahon, diba? Sana naman itong patotoo na ito ay maging inspirasyon din sa inyo na talagang
lumaban pa sa buhay at wag aayaw. Kaya kung ano po yung mga leksyon na tunan nyo, pakitype na lang sa comment section. And then please also don't forget to follow and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Hindi kami magkahawak ng kamay. Hanggang hindi mo na narinig yung salita ni Del. Mahirap, kuya. Sino yun? Kapatid ni Dennis Padilla. Nakaipon ka na rin ba noong panahon na yun? Hindi. Ano ka? Hindi ako. Ito yung reality talaga ng buhay artista. Pag may project, may pera. Pag walang project, walang pera. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.